Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child Eats Some Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito na naman pong China, mga kababayan, ay nagpadala na naman ng barko sa West Philippine Sea, mga kababayan, no? At yan naman po ay matagumpay na naitaboy at napalayas po ng Philippine Coast Guard. Grabe mga kababayan, no? Itong ginagawa talaga ng China, no? Dahil isa na namang Chinese research vessel, no? Ang namataan mga kababayan sa exclusive economic zone ng ating bansa. No? Ano na naman kaya ang kanilang ginagawa dyan? No? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? At ito nga pong barko na to ay hindi na naman sumagot, no, sa radio challenge ng Philippine Coast Guard. Ay nako, China, ano na ba yan? Ano na naman bang ginagawa ninyo dyan? Alam nyo, kagaya ng mga palagi nating sinasabi, no, dapat talaga, no, etong mga barko na to ng China, no, malayo pa lang, itinataboy na natin. No, kaya dapat, no, suportahan natin ang ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan, no, ay nagdadagdag po siya ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Yan dapat, no, ang mga sinusuportahan natin, mga kababayan, yung ganyang klaseng mga proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaso yung mga mga nandiyan po sa kabilang parlor, no? Yung mga tolongges po ng mga DDS, mga kababayan, no, pinupuntirya yan, no? Sinisita nila, di ba? Sabi nila, kesa bumili ng barko, pambili na lang ng pagkain para sa Pilipinas. Di ba nila naisip na yung ginagawa na yan ng China, mga kababayan, ay nakaka-apekto rin, no, sa ating bansa. Di ba? Kaya dapat, no, paano na yung mga yung mga mangingisda natin, no, na itinataboy na itong mga Chinese vessel na to. No, yung mga mangingisda natin, mga kababayan, na kanilang hinaharas dyan. Diba? Hindi ba naiisip ng mga tolongges na DDS yan? Ha? Kaya nga sinasabi natin, yung mga ginagawa na yan ng China sa ating bansa, no, dyan sa West Philippine Sea, ay apektado rin tayo. No, hindi ho naiisip yan ng mga saradong isipan ng mga tolongges, ng mga DDS. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At kagaya po ng palagi nating hinihiling, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay. So ayan, medyo nagkakaroon lang tayo ng technical problems, mga kababayan. Nagalit ata yung mga tolongges. Okay, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Binantayan ng BRP Teresa Magbanwa at isang aircraft ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na namataan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Una itong na-monitor na pumasok sa EEZ noong Mayo 1, 92 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Walang naging tugon sa radio challenge ang crew ng Chinese research vessel na Tansu 3, kung saan ipinaalam sa kanila ng PCG na iligal ang pagsasagawa ng maritime o marine scientific research sa EEZ ng Pilipinas. Nakuha na naman ng mga litrato at video ng PCG na may isang manned deep sea submersible vessel na lumapit sa research vessel at kinuha ng crew nito. Nako, ayan na naman tayo sa mga submersible vessel na yan, mga kababayan, no? Yan sinasabi natin etong China na to, mga kababayan, malamang nagde-deploy yan, no, ng kanilang mga unmanned, no, na mga kagaya niyan, yung mga submersible na mga vessel na yan. 'Di ba? Yung mga unmanned na drone, 'di ba? Mga drone vessel na yan. 'Di ba, mga kababayan? No, pang ano yan parang pang-espiya nila yan. 'Di ba? Kaya siguro yung mga barko na yan ng China na nandiyan dyan, mga kababayan, no, paikot-ikot yan. No, nagde-deploy sila ng mga ganyan. 'Di ba? At siguro, dami na nating nakuha. Alam na nila yan, na-detect na nila. Siyempre, may mga marker yan kung asan nila binaba yung mga yan. 'Di ba?
Sila nagmo-monitor niyan. Kinukuha na siguro nila, no? Dahil alam na nila na mo-monitor na, no? At may mga nakukuha na at nahalaman na, no, ng ating Armed Forces of the Philippines at maging ng mga Senado, no, na mayroon sila, no, na mga iniiwan na mga ganyang klaseng mga submersible na mga drone sa ating katubigan, no, na po pwedeng gamitin pang espiya. Diba? Yan po yung ginagawa ng China dyan, mga babayan. No? At na ano po dyan, no, ang ating seguridad. Diba? Kasi nakakapag-espiya sila eh. No? Nakakakuha sila ng mga detalye, mga babayan. So, delikado po yung ginagawa na yan ng China. Kaya dapat dyan sa mga yan, itinataboy talaga. No? Cover din na isang kulay, dilaw na kagamitang hindi pa matukoy. Sa ngayon, naitaboy na ang research vessel na huling namataan 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Diba? Illegal po yung kanilang mga ginagawa na yan, mga kababayan. Diba? Illegal po yan, no? Ito yan, mga kababayan, no? Tansu 3, no? Nakalabas na raw po yan ng ating EEZ, mga kababayan. Pero dito sa isang balita, panoorin pa natin, no? O, sige, yun na lang. Yung paglabas na lang, mga kababayan, no? Grabe ginagawa na yan ng China, no? Ryan, nasaan na ngayon yung eksaktong lokasyon nitong Chinese research vessel? Magandang tanghali, Ella. Ngayong umaga, huli itong na-monitor sa layong 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Alam niyo siguro dapat yung mga barko na to, no, na ganyan na nai-intercept ng Philippine Coast Guard, dapat to hinaharang natin, no? Sinisita natin, nilalapitan natin, hinaharang natin, no, para mas malaman natin anong ginagawa ninyo sa katubigan ng Pilipinas. Lalo't ganyan, no? May nakita na pala sila na naiaangat, no, na mga ganyang klaseng gamit mula sa karagatan. 'Di ba? Ano po yan, illegal yung kanilang mga ginagawa na yan. Kahit pa sabihin natin na gumagawa sila ng research dyan, kailangan may permit sila sa atin. No, kailangan may permiso sila sa Pilipinas. Diba, mga kababayan? No, malinaw po yan, no, na paglabag sa karapatan ng Pilipinas. Diba? Malinaw po yan na paglabag, mga kababayan, sa international law. Yung kanilang ginagawa na yan. Anong gagawin na naman ng Pilipinas dyan? No, magpapasa na naman ng reklamo, 'di ba? Siguro dapat napapanahon na, no, na yung mga ganyang klaseng activities ng mga Chinese vessel na 'yan, no, tinutultukan na natin. No? Harangin, sampahan, no, hulihin, i-check kung ano yung mga ginagawa nila diyan ng aktual. 'Di ba? Hindi yung puro lang tayo radio challenge. Wala, ginaganyan lang tayo ng China eh. No, parang binabastos lang tayo ng China. No, baliwala sa kanila yung radio challenge kasi hindi naman tayo sinasagot ng mga yan eh. No, hindi naman nila sinasagot yung Philippine Coast Guard. So useless na yung radio challenge para sa kanila. No, para sa pakikipag-usap sa mga yan. Dapat sa mga yan hinaharang na talaga. No, hinuhuli na sila. At least naaaktuhan natin. O ano yung ginagawa ninyo? Ano yan? No, ano yung mga bagay na yan na iniaangat ninyo mula sa katubigan? O illegal yan. O, diba? At least on the spot, huli sila. Alam na natin ano yung kanilang ginagawa. Nakalabas na nga ng teritoryo ng bansa ngayong umaga ang Chinese research vessel Tanso Zanhao o Tanzo 3. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, unang na-monitor ang barko gamit ang Dark Vessel Detection Satellite ng Canada noong May 1 sa layong 92 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. 2 araw minonitor ang aktibidad ng barko saka nagpadala ang PCG ng kanilang mga asset sa lugar upang questionin, i-monitor. Medyo matagal yun. 2 araw, mga kababayan. No? Dapat once na na-monitor natin yan, puntahan agad. Once na-monitor natin yan, hulihin ka agad. 'Di ba? Pero pinalipas natin ng 2 days, medyo matagal yan, mga kababayan. No? Yung 1 araw nga lang, dapat nandun na tayo. No, or once na na-monitor natin yan, dapat pinuntahan na ng Philippine Coast Guard yan. Diba? Hindi na tayo dapat nag-aantay pa ng ilang araw o ilang oras. Diba? Dapat ganun kaagad yung responde natin dyan. At i-escort palabas ang research vessel. Hindi ito sumasagot sa mga radio challenge.
Pero kapansin-pansin nang dumating ang PCG, agad nitong nilapitan ang isang lumulutang na bagay sa harapan ng barko. Diba? Hindi na makita sa video pero sabi ng PCG, isinakay nila ang kanilang deep sea submersible vessel. Isang kulay dilaw din na bagay ang kinuha ng mga Chinese gamit ang kanilang rigid-hulled inflatable boat at isanakay sa research vessel. Diba? Mamaya kung ano-ano na yung illegal na kanilang ginagawa dyan. Delikado yan mga babayan para sa seguridad natin. Sabi ng PCG, posible itong submersible drone na kahalintulad na mga na-recover sa iba't ibang baybayin sa bansa. Ayon sa PCG, ang Tanso 3 ay ang pinakamalaki at modernong research vessel ng China. 5 buwan pa lamang mula nang ito ay inilunsad. Nakadisenyo ito para sa polar exploration dahil may kakayahan ito sa ice breaking. Kaya palaisipan sa PCG ang ginagawa ng ganitong uri ng research vessel sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang research vessel na nag-deploy ng mga ganitong uri ng equipment. Ngayon lang din nila na-monitor ang nasabing research vessel na ito na pumasok sa EEZ ng bansa. Nababahala ang PCG dahil mayroon itong kakayahan sa deep sea mapping. Nasa kaukulang ahensya na raw ng pamahalaan kung ano ang susunod na hakbang tungkol sa insidente. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Yan yung mga kababayan, no? Yung ginagawa na yan ng China, dapat talaga maging stricto na ang Philippine Coast Guard. No, dapat hindi na basta-basta pinalalabas ng bansa yung mga ganyan. No, kung nakita natin, alam natin na kung alam ng Philippine Coast Guard na illegal yung ginagawa ng mga Chinese na to, dapat on the spot hinuhuli yan. On the spot sinisita yan. On the spot nilalapitan yan habang nakaangkla yung mga yan. Hindi na para ipagtabo yan pa. No? Nasa ano natin yan? Nasa EEZ natin yan. May karapatan tayo na gawin kung ano yung dapat natin gawin dyan. Diba? Nasa West Philippines yan, mga kababayan. Diba? So, ano masasabi nyo dyan? I-comment sa ibaba ang yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Kita-hits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.